Hanggang ngayon, ang kwento ng buhay ni Kristo pa rin ang tinuturing na the greatest story ever told. Tanggalin na natin yung nakapaloob ng mga konsiderasyon ng relihiyon at pananampalataya. Kung sa punto de vista lamang ng naratibo, ng mga karakter, ng mga tagpo, emosyon, dialogo, lirikal na paggamit ng wika, simbolismo, nakapailalim na mensahe at filosofiya, hanep pa rin ang kwento ni Jesus. Pero mga kapatid, hindi gaya ng Marvel origin stories, ang kwento niya ay walang mga multiverse, walang mga high-tech na gadget o mga superpower. Walang superhero na may kapa. Meron lamang tsinelas, sandalyas, maruruming mga paa. At bilang pagbibigay pugay mga kapatid sa pagpanaw ni Papa Francesco sa edad na 88, babalikan po natin ang kwento ng batang pinanganak sa sabsaban at pumanaw sa 2 piraso ng kahoy sa pinakamadugong paraan. Isang karpentero at guro na nakapaglalakad raw sa tubig at ginawang alak ang tubig at walang pandidiring hinawakan ang mga may ketong. Siya isang nilalang na larawan ng kabalintunaan. Isang revolusyonaryong nagsasabing mahalin ang kaaway, isang leon at isa ring tupa, tao at Diyos. Isang hari na nakasakay sa likod ng donkey. Mga kapatid, sa araw na ito mga kapatid, sa tulong po ng panulat ni Ginoong Orly Aquino, ay babalikan po natin at titingnan sa isang makabagong mata. Dito po sa Sana Lord atin ang simulan at pakinggan ang pinakaastig na kwento sa lahat ng kwento. Dumarating na rito sa bulwagan ng templo ang mahal na Haring Herodes. Ang lahat ay umukod at magbigay pugay sa Hari ng Jerusalem. Magandang araw, mahal na Haring Herodes! Magandang araw, mga pastol ng Jerusalem. Ngayon nakaupo na ako sa aking trono. Magsalita kayo. Ano ang dahilan ng inyong pagparito sa templo? Kamahalan, mayroon po kaming mahalagay pag-uulat sa inyo. Opo, meron pong ilang pantas na dumating mula sa silangan. Nagtatanong-tanong po sila kung saan isinilang ang hari ng mga Hudyo. Tama po. Hari ng mga Hudyo? Opo. Sino pa ba ang kanilang hahanaping hari gayong ako na ang hari ng mga Hudyo? Ayon po sa ilang pantas, nakita nila sa silangan ng tala na katibayan ng pagsilang ng hari ng mga Hudyo. Ng Mesiyas o tagapagligtas ng sinasabi sa hula ng mga propeta. Tama po, kaya sila nagpunta rito sa Jerusalem upang hanapin at sambahin ito. Kawal! Tipunin ang lahat ng mga saserdote at eskriba ng Israel at aalamin ko sa kanila kung saan ipinanganak ang sinasabi ng mga propeta ng Mesiyas. Mga pantas mula sa silangan, lihim ko kayong ipinatawag dahil ayon sa mga saserdote at eskriba ng Israel sa Bethlehem ng Judea, doon isisilang ang sinasabing Mesiyas. Kaya nga naparito kami sa templo, kamahalan. Naniniwala po kami sa sinasabi ng mga propeta. Nasa lupain ng Judea, lilitaw ang isang pinuno na namamahala sa buong bayan ng Israel.
Humayo kayo mga pantas at hanapin mabuti ang sanggol. At kapag inyong natagpuan, ibalita ninyo sa akin upang ako'y makasamba rin sa kanya. Narito po ang aming handog na kamanyang, ginto at bira sa bagong silang na sanggol. Nandito namin natagpuan sa munting sabsaban sa Bethlehem. Ang sanggol na itinuro sa amin ng tala sa kalangitan na siyang magiging hari ng Israel. Salamat mga pantas. Maraming salamat sa mga handog niyo sa aming anak na nagngangalang Jesus. Ako si Jose at ang aking asawang si Maria ay lubos na nalulugod at nagpapasalamat sa inyong kabutihang loob, mga pantas ng silangan. Mga pantas ng silangan. Mga kasama, may tinig na namumula sa kalangitan. Narinig niyo? Tinig ng Diyos. Oo, kinakausap tayo ng tinig ng Panginoon. Ayan o. Mga pantas, huwag na kayong magbalik kay Herodes. Maitim ang kanyang balak laban sa sanggol na magiging hari ng mga Hudyo. Mag-iba na kayo ng daan pa uwi sa inyong mga tirahan. Kinausap ako ng Panginoon sa aking panaginip. Ako rin. Ako man kinausap ng Diyos sa panaginip ko. Sundin natin ang tinig ng Diyos. Huwag na tayo magbalik kay Herodes. Sa pag-uwi natin, mag-iba na tayo ng daan. Jose, Sino ka? isa akong anghel sa kalangitan. Anghel? Sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa iyong dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. Sa Ehipto? Huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo. Bakit? Ang inyong anak ni Maria, ang sanggol na si Jesus, hahanapin siya ni Herodes upang patayin. Maria, gising. Gumising ka. Maria. Jose, bakit? Alis tayo. Alis tayo ngayong gabi dito sa Bethlehem. Pupunta tayo sa Ehipto. Ililigtas natin sa tiyak na kamatayan ng ating anak na si Jesus. Herodes, bakit tila napupuot ka? Sadyang kumukulo ang dugo ko sa matinding puot, Herodias. Bakit? Wala naman tayong dapat ipag-alala sa asawa kong si Felipe. Hindi siya tumututol sa ating pagsasama. Sadyang walang sino mang maaaring tumutol sa aking kagustuhan sa aking mga nasasakupan. Kung ganun, ano ang... Wala sa pagsasama natin ang ikinapupuot ko, Herodias. Nasa mga pantas ng silangan. Ang mga pantas na inutusan mong maghanap sa isinilang na sanggol na sinasabing Mesiyas? Oo, ako'y kanilang napaglinlangan. Sa loob ng 2 taong nakakaraan, malamang natagpuan na nila ang hinahanap nilang sanggol. Subalit hindi sila nagbalik sa akin. Herodes. Punong kawal! Anong gagawin mo, Herodes? Dahil ako'y napaglinlangan ng mga pantas ng silangan. Makikita nilang lahat. Makikita ng lahat kung paano mapuot si Herodes. Mahal na Haring Herodes! Mahal na Haring Herodes! Gaya po ng inyong utos. Tinipon ko ang mapiling kawal ng kaharian. Pangunahan mo ang iyong mga tauhan, punong kawal. Opo, kamahalan. Magtungo kayo sa Bethlehem.
at sa mga palibot ng Pope na iyon. At lahat ng mga batang lalaki may gulang na 2 taon pababa ay patayin ninyo. Patayin niyo silang lahat! Sige mga kasama! Gaya ng utos ni Haring Herodes, wala tayong paliligtasin! Lahat ng mga batang lalaki may 2 taong gulang pababa ay papatayin natin! Papatayin natin! Herodias, matapos masunod ng aking mga kawalang aking utos na lahat ng mga batang lalaki may 2 taong gulang pababa ay kanilang pinatay, nakatitiyak akong hindi na magaganap ang hula ng mga propeta na may ibang maghahari sa mga Hudyo liban sa akin. Naniniwala ako sa iyo, Herodes. Kaya lang, tingnan mo. Nasa tabi ng kaling madadaanan nang kinalalagyan nating karuwahe si Juan Bautista. Herodes! Bakit? Juan Bautista, tuwing nakikita kita, nasisira ang aking araw! Ikaw ang sumisira sa araw mo, Herodes. Ang iyong masamang gawain. Kahit sa harap ng karamihan ay hindi mo ako iginagalang. Hindi mo ako binibigyan ng kahihiyan. Ako'y iyong kinakalaban! Hindi kita kinakalaban. Paulit-ulit ko lamang sinasabi sa iyo na hindi matuwid na magsama kayo ni Herodias sapagkat siya'y asawa ng iyong kapatid na si Felipe. Ano man ang gawin ko, wala kang pakialam! Juan Bautista, wag mo na akong pakikialaman! Hanggat hindi ka tumitigil sa pakikiapid, hindi kita tatantanan, Herodes. Hindi ka karapat-dapat maging hari. Isa kang makasalanan! Bakit mo binasag ang baso, Herodes? Herodias, kumukulo ang dugo ko sa matinding puot sa tuwing maaalala kong ginagawang pagkalaban sa akin ni Juan Bautista. Kumukulo rin ang dugo ko sa puot sa taong yan. Ipinangangalandakan niya sa lahat ng ginagawa nating pagsasama ay isang malaking kasalanan. Hindi na niya tayo binigyan ng kahihiyan. Lalo na ikaw ay isang hari. Isa siyang lapastangan. Malaking tinik si Juan Bautista sa aking lalamunan. Bakit mo hahayaang makagulo sa iyong isipan ang isang hangal na katulad niya? Hindi ko mapapalampas ang ginagawa niyang pagkalaban sa akin. Napakadali para sa iyo na siya'y ipapatay. Totoo. Anumang sandali na aking naisin, maaari kong ipapatay si Juan Bautista. Bakit hindi mo gawin? Kinikilala si Juan ng mga Hudyo na isang propeta. Bakit mo iintindihin yun? Kapag ipinapatay ko, itinuturing nilang propeta. Magagalit sa akin ng mga Hudyo. Kung ako lamang ang masusunod, kahit pa kinikilalang propeta si Juan Bautista, hindi ko na patatagalin pa ang kanyang buhay. Pagsisihan
tigilan niyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Juan Bautista, kaming mga taga-Jerusalem, naniniwala kami sa iyo. Kami mga taga-Judea, naniniwala rin sa iyo at mga naninirahan sa magkabilang panig nitong Ilog Jordan. Tama, lahat kami naniniwala sa iyo. Kaya kami lumapit sa iyo upang magsisi sa aming mga kasalanan at magpabautismo. Ipahayag niyo ang inyong mga kasalanan at kayong lahat ay aking babautismuhan. Kami rin, Juan Bautista, magpapabautismo rin kami sa iyo. Kaming mga Pariseo at Saduceo. Mga Pariseo, mga Saduceo, kayo'y lahi ng mga ulubong. Teka muna, bakit yan nasabi yun? Bakit? Pakilala niyo sa pamamagitan ng inyong mga gawa na kayo'y nagsisisi sa inyong mga kasalanan at kayo'y aking babautismuhan. Ha? Babautismuhan ko kayo sa tubig ng ilog na ito bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magpapabautismo sa inyo sa Espiritu Santo. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin at hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Sino ang tinutukoy mo, Juan Bautista? Wala kaming kilalang ibang propeta maliban sa iyo. Sino ang ibang darating para magbautismo sa amin? Oo, sino? Sabihin mo. Juan Bautista. Teka, sino yan? Ako si Jesus, taga Galilea. Ako'y lumapit sa iyo upang magpabautismo. Huwag ka lumuhod sa tubig. Hayaan mo ko, Juan. Ako ang kailangang bautismohan niyo. Hayaan mo mangyari ito ngayon, Juan. Sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Salamat, Juan. Salamat ako'y iyong binautismuhan. Sino ang tao? Sino pakilala si Jesus? Sino siya rin nagpakilala si Jesus? Halit, tignan nyo! Uy, may kalapati mo. May kalapati, dumapo sa balikat ng lalaki ng bautismo ni Juan Bautista. May kalapati, di na nagmula sa kalangitan. Teka muna. Hindi ako makapaniwala ka. Ano ba? Ito ang mahal kong anak. Pakinggan nyo, may tinig na nagmula sa langit. Tinig ng Diyos! Tinig ng Diyos! Ito ang mahal kong anak na labis kong kinalulugdan. Bautista! Halika rito! Halika! Mga kawal ni Herodes! Bakit niyo ako sinunggaban? Bitiwan niyo ako! Pumalat? Ha? Hindi ka makaparulag po sa pagkakaawag namin sa iyo. Halika! Hindi ka bibitiwan ng aking mga kawal, Juan Bautista. Sapagkat ipinadakip kita. Bakit mo ako'y pinadakip, Herodes? Ano ang aking pagkakasala? Ako'y iyong pinararatangang gumagawa ng malaking kasalanan. Sadyang malaking pagkakasala na makisama ka sa asawa ng iyong kapatid. Isang malaking kalapastanganan at kasalanan para sa akin na ako'y iyong paratangan. Bitiwan niyo! Sige mga kawal, kalagkarin niyo si Juan Bautista. Igabos niyo at ibilang ko! Sumama ka! Ilang ang pook na itong pinagdalan sa akin ng Espiritu. 40 araw. At 40 gabi na ako nag-aayuno rito. Gutom na ako. Satanas! Ako nga, Jesus. Batid kong gutom na gutom ka na. Bakit ka naparito? Kung ikaw ang
anak ng Diyos. Gawin mong tinapay ang mga batong ito upang mayroon kami makain at maibsan ang iyong gutom. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Nakita mo ang kapangyarihan ko. Isang kumpas ng kamay ko, nadala kita rito sa tuktok ng templo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatiulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Nasa tuktok tayo ngayon na napakataas na bundok. Tanawin mo lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At lahat ng ito, ibibigay ko sa iyo. Magpapatira pa ka lamang at sumamba sa akin. Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ang gagawin ni Jesus sa dagat ng Nazaret, di ba? Bakit nga ipinatong ang isa ng kamay sa ulo ng isang lalaki loko? Sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng aking Ama, ikaw lalaking malaon ng hindi nakakalakad. Tumayo ka. Lumakad ka. Gawin mo! Ang Nazaret? Nakakalakad na ako. Makakalakad din ako. Tingnan niyo! Makapangyarihan si Jesus ng Nazaret! Grabe! Jesus na kaibigan ni Juan Bautista. Kami mga alagad niya. Hinahanap ka namin dahil ang iyong kaibigan ay idinakip at ipinabilanggo ni Herodes. Kung ganon, babalik na ako sa Galilea at doon na ako maninirahan sa Capernaum, sa baybayin ng lawa ng Galilea. Pedro, mahirap mangisda dito sa tabing dagat. Oo nga, Andres. Kanina pa tayo nag-aagis ng lambat. Ngunit wala tayong mahuli mga isda. Magkapatid na mangingisda. Andres, may tumatawag sa atin sa Pampang. Namumukhaan ko siya, oh. Siya si Jesus na taga Nazaret, ang kaibigan ng propetang si Juan Bautista. Sumunod kayo sa akin. Gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Andres, iwan na natin ang labat. Iwan natin ang ating labat at sumunod tayo kay Jesus. Tayo na! Sige. Tayo na. Sumama na tayo. Mga alagad ko, 12 kayong hinirang ko. Upang gaya ko'y maghayag rin kayo ng mabuting balita ng Panginoon at upang magpagaling ng mga karamdaman at magpalayas ng masasamang espiritu. Magaling, Salome. Napakahusay ng ipinamalas mong pagsasayaw. Sadyang pinaghusay ko ang pagsasayaw, mahal na Haring Herodes, upang masiyahan ka sa iyong kaarawan. Dahil ako'y labis na nasiyahan sa iyong pagsasayaw, ipagkakaloob ko sa iyo ang anumang hilingin mo sa akin. Salome, iisa ang dapat mong hilingin kay Herodes. Ano yun, mahal kong ina? Ang ulo ni Juan Bautista.
Juan Bautista! Bakit nagugot ka na iyong espada, punong kawal? Sa kahilingan ng anak ni Herodias, ipinapapatay ka ni Herodes. Kaya, mabuhutan kita ng ulo! Mga tao, kayong mga naniniwala sa akin, makinig kayong lahat. Maraming katuruan akong nais itanim sa inyong isipan. Mga talinhagang ipaliliwanag ko sa inyo ang kahulugan upang lubos ninyong maunawaan. Jesus! Jesus na kaibigan ni Juan Bautista! Malagim ang sinapit ng aming propeta! Totoo! Ipinapatay siya ni Haring Herodes! Oo! Patay na si Juan Bautista. Mga tao, huwag kayong magsiksikan. Huwag kayong mag-alala. Lilibot ako sa buong Galilea. Magtuturo ako sa mga sinagoga at ipapangaral ko ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at magpapagaling ako ng mga karamdaman. Sandali. Jesus, nabalitaan namin may nagpapagaling ka ng mga may sakit. Totoo, kaya dinala namin sa iyo mga kamag-anak namin may karamdaman. Ayun sila. Tulungan mo naman. Bago ko gamutin ang mga may karamdaman sa katawan, nais ko munang gamutin ang karamdaman ng inyong mga kaluluwa. Kaya pakinggan ninyo mabuti ang aking sasabihin. Mapapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama nila sa kanyang kaharian ng Panginoon at makakamtan nila ang buhay na walang hanggan. Huwag kayong mabahala, huwag kayong mabahala. Kayong mga may karamdaman, sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng aking Ama, paghagalingan ko kayong lahat. Makakalakad ka, babaeng pilay. Makakakita ka. Matandang malaon ng bulag ang mga mata. Masamang espiritu, lumayas ka sa katawan ng taong iyong pinahihirapan! Tingnan niyo ako nga! Nagkapot! Napakahusay talaga manggamot ni Jesus. Grabe! Lahat ng karamdaman, ginamot niya. Gumaling ang karamdaman niya. Isang tunay na propeta. Isang tunay na anak ng Diyos! Jesus na taga rito sa Nazaret! Hindi kami naniniwalang nakakagawa ka ng mga kababalaghan! Para! Isa ka lamang hamak na anak ng karpintero! Oo nga!
Ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. Dahil sa hindi ninyo pagsampalataya sa akin, hindi ako gagawa rito ng mga kapabalaghan. Ha? Teka muna. Nagsasabi niya. Hindi ko ba? Oo nga ko. Guro, nagkakagulo sa di kalayuan sa atin. Oo nga. Isang babae ang hinahabol ng galit ng mga tao. Tumatakbo papalapit sa iyo ang babae. Tama! Uy! Ginoo! Ginoo! Tulungan mo ako. Ano ang iyong kasalanan? Bakit kayo hinahabol ng galit ng mga eskriba at mga pariseyo? Ay, isa! Dali! Oh, sige! Habulin siya! Oh, dali nyo! Guro, ang babaeng yan, nahuli sa pakikiapid! Yan! At may sinusunod na batas ayon sa kautusan ni Moises. Ang gaya na babaeng yan, makasalanan yan, dapat batuhin yan hanggang mamatay! Tama! Oo! Batuhin siya! Patayin natin yan! Dali! Sige! Hoy, Guro! Bakit kayo mo ko, ha? Bakit ka nagsulat sa lupa na gamit ang daliri mo? Bago ka bumaling sa aming mga skriba at mga pariseyo, ha? Bakit? Magsalita ka! Paliwanag mo! Sino man sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang bumato sa kanya. Ha? Ha? Teka muna. Ginoo, Nasaan sila, babae? Wala ba nagparusa sa'yo? wala po. Kung ganon, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang muling magkasala. Marta, Maria, bakit kayo nananangis ng inyong mga kamag-anak? Minsan lumapit kami ng kapatid kong si Maria sa iyo at sinabi naming may sakit ang kapatid naming si Lazaro na iyong kaibigan. At sinabi ko rin sa inyo noon, Marta, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit ng inyong kapatid. Kaya matapos niyong mabalita ang may sakit si Lazaro, pinaraan niyo pa ang 2 araw bago niyo siya dinalaw. Natutulog lamang si Lazaro. Patay na po siya. Wala na rito sa aming tahanan si Lazaro. 4 na araw na siyang nakalibing sa libingan. Marta, muling mabubuhay ang inyong kapatid. Mabubuhay si Lazaro? Nananalig ba kayo sa akin? Opo, Panginoon. Nananalig po kami na kayo ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas. Jesus, nauunawaan namin ang dahilan ng iyong pagtangis dito sa harap ng libingan ni Lazaro. Mahal na mahal niyo ang kapatid namin at naniniwala kami sa inyong sinasabi na magagawa niyong buhayin si Lazaro. Ngunit papaano niyo siya mabubuhay? Nangangamoy na ang kanyang bangkay. 4 na araw na siyang nakalibing. Marta, hindi ba sinabi ko sa inyo kapag nanalig kayo sa akin, makikita ninyo kung gaano kadakila ang Diyos. Nananalig kami sa iyo, Panginoon. Alisin niyo ang batong nakatakip sa bunganga ng yungib na libingan. Ama ko, alam kong lagi mong tinirinig ang aking mga panalangin. Ngunit sinasabi ko ito alang-alang sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Lazaro, pumangon ka. Lumabas ka sa iyong libingan. Tingnan niyo. Bakit? Nabuhay si Lazaro! Hindi pa niyo maniwala, ngunit katotohanan. Nagawang buhay ni Jesus ang isang patay! Tama. Isang patay. Kunahin mo.
anak ng tao ay magbabata ng maraming hirap. Siya ay itatakwil ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, at ipapapatay. Guro, maaari ba kitang makausap ng sarilinan? Anong pag-uusapan natin, Pedro? Guro, hindi ako papayag na ikaw ay mapatay ng kahit sino. Lumayas ka, Satanas! Guro! Ang iniisip mo hindi sa Diyos kundi sa tao. Mga saserdote, mga kagawad ng Sanhedrin, at matatanda ng bayan, mabuti dumating kayo lahat dito sa aking tahanan. Mapag-uusapan natin mabuti ang nararapat natin gawin. Ano ang ating pag-uusapan? Oo nga. Ang Magaling ka. taong tinatawag ni Jesus ng Nazaret ay balitang gumagawa ng mga kababalaghan. Oo, At marami nang naniniwalang siya'y tunay na anak ng Diyos. tama. Mapagpanggap at manlilinlang ang taong yun. At malaking banta siya sa katahimikan at buhay ng ating bansa. Kung pababayaan natin siya, lalong darami ang maniniwala at sasampalataya sa kanya. At ang ating bansa ay malamang na magkawatak-watak at mawasak. Huwag nating hayaang magpatuloy sa paggawa ng kababalagan ng taong yun. Lalong dumami ang mga sumasampalataya sa kanya. Pigilan natin huwag mapasama at mapahamak ang ating bansa. Tama yun. Nahuhulaan ko, ang taong yun na nagngangalang Jesus ay mamamatay. Hindi dahil sa bansang ito, kundi upang tipunin ang mga nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Kaypas, anong ibinubulong-bulong mo? Ha? Bilang pinakapunong saserdote, magsalita ka. Ano sa palagay mo ang pinakamabuti nating dapat gawin sa Jesus na iyon? Mas mabuti na isang tao lamang ang mamatay, alang-alang sa bayan, sa halip na buong bansa ang mapahamak. Naintindihan niyo? Oo. Pag-usapan natin mabuti kung paano natin may papatakip si Jesus at kung paano natin siya may papapatay. Mga kasama! Dumarating dito sa Jerusalem si Jesus. Ang taong gumagawa ng mga kababalagan at nagpapagaling ng mga karamdaman. Oo nga. Ngayon, dulan siya ng isang bisirong asno at kasama niya ang kanyang mga alagad. Tayo na, salubungin natin si Jesus. Ay, madali. Mga mamamayan ng Jerusalem, maraming salamat sa masayang pagsalubong ninyo sa akin at sa mga alagad ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Mga kasama, ilatag na natin yung mga balabal sa daan. Tayo na, dali. Pumutol tayo ng madahong sanga ng kahoy at ilatag natin sa daraanan ni Jesus. Dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain si Jesus! Pagpalain siya! Pagpalain si Jesus! Palain si Jesus! Bili na kayo ng mga kalapati! At mura lamang ang mga paninda natin. Mga mangangalakal! Nandito siya lang sa templo kasama ng kanyang mga alagad. Pumasok siya rito sa templo kasama ang kanyang mga alagad. Tinawag ka ng Jesus ng Nazaret. Ang templong ito ay tahanan ng Diyos. Bakit ninyo ginawang bahay kalakal? Hindi na ninyo iginalang ang bahay dalanginan. Lumayas kayo. Mga nagbebenta at mga mamimili. Huwag ninyong gawing pugad ng mga magnanakaw ang banal na pook na ito. Magsilayas kayong lahat. Magsilayas!
Judas Iscariote po ang aking pangalan, mahal na punong saserdote. Ano ang dahilan at naparito ka sa akin tahanan? Nabalitaan ko po na may nakalaan kayong gantimpala sa sino mang makapagtuturo sa ikadadakip ni Jesus ng Nazaret. Ang taong gumagawa ng mga kababalagan, nagpapagaling ng mga karamdaman, nagpapalayas ng masasamang espiritu at nagsasabing siya'y anak ng Diyos. Tama. Totoong hinahanap namin ang taong yun na isang mapagpanggap at manlilinlang. Ngunit, hindi namin siya matagpuan. Kung sakaling tulungan ko kayong matagpuan si Jesus. Aba, labis ka naming pasasalamatan. Ano ang aking magiging gantimpala? Gantimpala? Kung ano ang nais mo maging gantimpala, ibibigay ko. Sige, ano? Salapi? Salapi? Sapat na bang gantimpala para sa iyong 30 pirasong pilak? 30 pirasong pilak? Mga alagad, sa ating hapunan ito, tanggapin ninyo ang mga piraso ng tinapay. Kunin nyo at kainin ang tinapay na ito. Ito ang aking katawan. Ama, salamat sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Mga alagad, uminom kayong lahat ng alak na ito, sapagkat ito ang dugo ng tipan. Ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Mga alagad, batid nating lahat na ang ginagawa nating pangangaral sa mga tao, gayon din ang pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman, ay nakatutulong sa marami. Subalit maaaring hindi kalugod ng iba, lalo pa na mga nasa kapangyarihan, sapagkat inaakala nilang sila ay may higitan sa kapangyarihan. At maaaring sila ay magbalak na masama sa atin, lalo na sa akin. At ako ay dakpin at parusahan, o kaya ay patayin. Inaasahan ko nang maaaring mangyari yun. Ang ikinalulungkot ko lamang, isa sa inyo na kasalo ko sa hapunang ito ang magkakanulo sa akin. Ako po ba yan, Guro? Ako po ba, Panginoon? Sino po sa amin ang magkakanulo sa inyo, Guro? Judas. Guro. Gawin mong madali ang nararapat mong gawin. Ano pong dapat kong gawin, Guro? Batid mo ang ibig kong sabihin. Mga alagad, kasama ko kayo dito sa bundok ng mga olibo. Ngunit darating ang sandali na ako'y iiwan ninyong lahat. Guro, kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko po kayo iiwan. Pedro, tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilaok na makalawa ang manok, 3 beses mo ako itatatwa. Hindi po mangyayari yun, Guro. Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa. Oo nga, totoo yun, Jesus. Hindi namin yung magagawa. Ako rin, Guro. Mga alagad, gustuin man natin magkasama-sama habang buhay, hindi mangyayari yun. Kung ano ang nakatakda, yun ang magaganap. Mga punong saserdote, mga eskriba at mga matatanda ng bayan na nakikipagtipon dito sa tahanan ni Punong Kaypas. Sa mga sandaling ito, batid ko kung nasaan si Jesus ng Nazaret.
Nakahanda ng aking mga alipin at mga taong pasasamahin namin sa iyo, Judas. Batid mo na ang iyong gagawin. Opo, Punong Kaypas. Sasamahan ko ang iyong mga alipin sa pok na kinaroroonan ni Jesus. Teka, paano makikilala ng aking mga alipin si Jesus? Ipagkikilala ko siya sa kanila sa pamamagitan ng isang halik. Ama ko, lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa iyong kagustuhan. Maaari lamang huwag mangyari ang paghihirap na nakatakdang maganap sa akin. Ngunit hindi ang kagustuhan ko ang masusunod, kundi ang iyong kalooban. Gaano man kahirap ang aking sapitan. Pedro, Santiago, Juan, pinagbilinan ko kayong magbantay habang ako'y nananalangin. Ngunit ano ang inyong ginawa? Habang ako'y nananalangin, kayo'y nahihimbing. Hindi ba kayo makapagbantay kahit isang oras lamang? Hindi ba kayo maaring magpuyat at manalangin upang huwag kayo madaig ng tukso? Guro. Bumangon na kayo, Pedro. Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay pinagkakanulo sa masasama. Guro! Judas! Aking guro! Mayroon ka mga kasama, Judas. At may dala silang mga tabak at pamalo. Mga kasama! Ihanda niyo na mga tabak at pamalo! Dali! Ayon kay Judas, nasa puk na itong ating hinahanap, si Jesus ng Nazaret! Oo nga! Tama! Manda kayo! Dali! Tila mayroon kayong hinahanap. Hinahanap namin si Jesus, ang tao nagsasabing siya'y anak ng Diyos at hari ng mga Hudyo. Ako si Jesus. Ano pang hinihintay niyo, mga kasama? Oo nga! Dakpin na natin si Jesus! Dakpin na natin! Sige! Sige na! Balik ko rito! Sumama ka sa amin! Sumama ka! Bitawan niyo ang aming guro! Bitawan mo siya! Pedro, minahon ka! Isalong mo ang iyong sandata! Huwag ka mag-alala. Dadamputin ko ang iyong tenga na natagpas ng gulok at ibabalik ko sa dati. Mga kasama, kumilos na tayo. Dakpin natin at kalagkalin natin si Jesus. Tayo na! Kapag naglaban siya, patayin niyo! Patayin natin! Dali! Dito rito, Jesus! Huwag magsamin! Pwede mo kayo! Dito rito! Jesus ng Nazaret, alam mo ba kung bakit ka namin pinadakip at kinalagkad hanggang dito sa aking tahanan? Ha? Marami ang sumaksi laban sa iyo. Punong Kaypas! Narinig naming sinabi ng taong yan na gigibain niya ang templo! Tama! At itatayo pagkaraan ng 3 araw! Yun ang sabi niya! At sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Oo. Isa siyang mapagpanggap at mapanlinlang. Tama! Oo! Mapanlin lang yan! Anong masasabi mo sa mga paratang sa iyo? Bakit hindi ka sumagot? Magsalita ka, mapagpanggap! Sagutin mo ang tanong ni Kaypas! Tama! Sumagit ka! Jesus, sumagot ka. Ikaw ba ang Mesiyas? Ang tagapagligtas? Ang anak ng Diyos? Ako nga.
Winarat ko ang sarili kong kasuotan sapagkat hindi ko matatanggap at mapapaniwala na sinasabi ng taong yan na isang malaking kalapastanganan sa Diyos. Dapat siyang mamatay! O nga, sama yan! Paano ito? Patayin niyo yan! Walang patumangga ang kanilang pagpapahirap kay Jesus. Habang katabi ko mga bantay na nagpapainit sa siga, kawawa naman ang aming guro. Ikaw! Kasama ka rin ni Jesus na taga Nazaret, hindi ba? Taga Galilea ka rin. Isa ka sa mga alagad ni Jesus. Hindi. Makinig kayo. Nagkakamali kayo. Wala akong nalalaman sa sinasabi nyo. Hindi ko kilala si Jesus. Hindi ko siya kilala. Wala akong kilalang... Totoo ang sinabi ni Jesus. Pedro, tandaan mo, sa gabi rin ito, bago tumilahok na makalawang manok, 3 beses mo ako itatatwa. Pinabayaan ko si Jesus para lang hindi ako mapahamak. Wala akong kwentang talaga. Wala akong kwenta. Jesus na taga Nazaret, nalalaman mo ba kung bakit ka dinakip? Iginapos, sinaktan at dinala dito sa templo? Marami ang nagpaparatang laban sa'yo. Tama yun. Pilato, mahal na gobernador ng Judea. Ang taong yan, mapagpanggap siya at mapanlinlang. Siya raw ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas, ang hari ng mga Hudyo. Jesus, totoo ba? Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kaya na nagsasabi. Teka muna! Sinungaling! Oo! Di ka totoong nagpapagaling na mga karamdaman! Sa panlilinlang! Sinungaling! Naririnig mo ang mga maraming sumbong laban sa iyo, Jesus. Tama! Bakit hindi ka sumagot? Hindi mo ba pasisinungalingan ang mga paratang laban sa iyo? Hindi mo ba ipagtatanggol ang iyong sarili? Kapag hindi ka kumibo, kapag hindi mo ipinagtanggol ang iyong sarili, nangangahulugang totoo ang mga paratang laban sa iyo. Isa ka ngang mapagpanggap, mandaraya, manlilinlang. Punong Kaypas, naparito ako sa iyong tahanan para isauli sa inyong 30 pirasong pilak. At bakit mo sinasauli ang salaping yan, Judas? Hindi niyo dapat sinaktan at hinatulan ng kamatayan si Jesus. At bakit hindi? Isa siyang mapagpanggap at manlilinlang. Hindi ko siya dapat ipinagkanulo sa inyo. Magtigil ka. Tigilan mo ako. Walang kasalanan si Jesus. Umalis ka na, Judas. Sinasauli ko na ang 30 pirasong pilak. Palayain niyo si Jesus. Sige na, ayan ang 30 pirasong pilak. Hindi namin matatanggap ang salaping yan, Judas. Hindi namin maaaring palayain si Jesus. Nakikiusap ako, Punong Kaypas. Nagmamakaawa ako.
Mahabag kayo kay Jesus. Huwag niyo siyang parusahan. Huwag niyo siyang patayin. Wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Palayain niyo siya. Walang kasalanan si Jesus. Subalit siya'y pinarusahan at tinatulan ng kamatayan dahil ipinagkanulo ko siya. Napakalaking pagkakasala ang aking ginawa. Pagkakasalang labis-labis kong pinagsisisihan. At hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Habang buhay akong usig ng sarili kong buti sa nagawa ko kay Jesus. Kaya upang magkaroon ako ng katahimikan, wawakasan ko na ang sarili kong buhay. Pagbibigti na ako. Pagbibigti na ako. Mali lang yan! Si Jesus ay isa mapagpanggap! Oo, dapat sa naman! Tumahimik kayo! Tumahimik kayo! Wala akong makitang kasalanan ng taong ibig niyong hatulan ng kamatayan. Kaya ipinapaubaya ko sa inyo ang kanyang kapalaran. Kapalaran? May proseso na naman ba? Tuwing ganitong araw ng kapistan, ay nagpapalaya ako ng isang bilanggo. At kayo ay papipiliin ko. Ilabas si Barabas! Yan siya. Nakikita niyo si Barabas. Nakagapos siya ng mga tanikala dahil isa siyang pusakal na kriminal. Magnanakaw, mamamatay tao, makasalanan! Sino ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas ba? O si Jesus? Si Barabas! Si Barabas! Palayain niyo si Barabas! Parusahan si Jesus! Si Jesus! Palayain si Barabas! Kayo ang humatol! Hindi ako! Teka mo, bakit tayo? Nagugas ako ng aking mga kamay bilang tanda na wala akong pananagutan sa taong ito. Kayo ang may pananagutan sa kanyang buhay, hindi ako! Sige! Pananagutan namin ang kamatayan ni Jesus! Parusahan siya! Ipako niya sa krus! Ipako si Jesus! Ipako niya yan! Palayain si Barabas! Ipako si Jesus! Hindi na mo! Bagay na bagay yung corona, tinig na sinuklog sa ulo ni Jesus. Kaya na tingin nyo! Parusahan ay nagpapanggap na hari ng mga Hudyo! Ako hindi! Nasa inyo dyan! Sige mga, lakasan nyo pa! Sige, lakad, Jesus. Lakad. Pasanin mo ang krus habang hinahagupit namin ang iyong katawan. Lumakad kang pasan ang krus patungo sa bundok. Sige, lakad! Sige mga kawal Romano! Parusahan niyo si Jesus! Dapat parusahan ang manlililang na yan. Dapat siyang mamatay! Kawal! Huwag niyong hagupitin ang anak ko!
Maawa kayo kay Jesus! Eh, lumapit mga babae! Si Jesus ay natulan na ng kamatayan. Kaya wala maaaring maglang sa amin upang siya'y parusahan! Anak ko! Jesus! Narito na tayo sa mundo! Igagawad na namin ang hatol sa'yo. Tama! Ipapako na namin ang iyong mga kamay at paa. Ipapako ka na namin sa krus. Sige, simulan tayo! Jesus ang nagpapakilalang hari ng mga Hudyo. Patunayan mo kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Tama! Sige, bumaba ka dyan sa krus. Iligtas mo sarili mo ngayon, ano? Jesus, patunayan mong ikaw nga ang hari ng mga Hudyo. At ikaw nga ang anak ng Diyos. Iligtas mo ang iyong sarili. Pati kami na aking kasama na kasabay mong ipinako din sa krus. Huwag mong tuyain si Jesus. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tama lang na tayo parusahan at ipako sa krus. Dahil tayo mga tulisan. Marami tayo nagawang mga kasalanan. Ngunit si Jesus, wala siya nagagawang masama. Hindi siya dapat parusahan. Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. Sinasabi ko sa'yo, ngayon din ipagsasama kita sa aking kaharian. Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Hoy, mga kasama! Ito ang sinasabi ni Jesus! Oo nga! Hindi siya nagpapanggap at nanlilin lang! Tunay nga siya! Tunay siya! Tunay siyang anak ng Diyos! Tunay na anak ng Diyos! Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Maria. Patay na si Jesus.